Ang kwento ng Julan o pag-uugoy na libangan ni Radharani at Krishna. Taon-taon, si Srimati Radharani ay pumupunta sa Barsana sa bahay ng kanyang mga magulang at nagkakaroon ng napakasayang panahon doon kasama ang kanyang mga kaibigang Gopi at si Krishna na malaya niyang nakikita dahil wala roon sina Jutila at Kitila. Minsan, hinihintay ni Radharani ang kanyang kapatid na si Sridham na darating upang sunduin siya papunta sa bahay ng kanyang ama. Naghintay siya ng naghintay, ngunit walang palatandaan kay Sridham at siya ay labis na nalungkot. Isang araw, may isang taong galing sa Barsana na naroroon. Hiniling niya sa lalaki na sabihin sa kanyang ama, "Bakit nila ako nakalimutan?" Pagkatapos nito, siya ay umiyak ng labis. Pumunta ang tao sa Barsana at sinabi kay Birsabhanu Maharaj ang kalagayan ng kanyang anak. Nang marinig ang balita, agad na ipinadala ni Birsabhanu Maharaj si Sridham sa Barsana upang sunduin si Radharani. Ang ina ni Srimati Radharani na si Kirtida ay nag-impake ng maraming regalo para kay Jatila na ipapadala kasama ni Sridham dahil alam niyang kung hindi niya ito gagawin, si Jatila na minsan ay mahigpit ang ugali ay maaaring hindi payagan si Srimati Radharani na pumunta sa Barsana. Isang araw, nakita niya si Sridham at nang sa wakas ay dumating ito sa harap ng tarangkahan, ay niyakap niya ito agad. Siya ay umiyak. "O kapatid, nakalimutan mo ba ako? Pati bang aking ama at ina, nakalimutan ba ninyo akong lahat?" Sa una, tumanggi si Jatila na payagang umalis si Srimati Radharani. "Wag, hindi siya maaaring umalis. Marami siyang trabaho rito at napakaraming panganib doon dahil sa itim na batang iyon. Hindi siya maaaring pumunta." Pagkatapos, ibinigay ni Sridham kay Jatila ang lahat ng regalo mula kay Kirtida. Nang makita ito, sinabi niya, "Sige, maaari siyang pumunta pero ilang araw lang." Pagkatapos, sina Srimati Radharani at Sridham ay bumiyahe patungong Barsana sakay ng karitong hinihila ng 4 na baka. Sa panahong iyon, nagsimula na ang Julan Yatra at si Srimati Radharani ay nagsimulang mag-ugoy kasama ang kanyang mga kaibigan sa iba't ibang oras ng araw at gabi. Ngunit hindi siya lubos na nasiyahan nang wala si Krishna. Alam ito ni Krishna, kaya minsan ay darating siya ng nakabihis. Minsan ay nagbibihis siya bilang isang gopi na nagbebenta ng mga pulseras o magagandang kwintas na bulaklak. O kaya ay nagpapakita siya sa ibang anyo at nagtatakda siya ng lihim na pagkikita sa isang napakatagong lugar sa gubat. Minsan nakaupo si Srimati Radharani sa Julan at marahang itinulak ni Krishna ang duyan. Bigla, napakalakas ng pagtulak ni Krishna kaya natakot si Srimati Radharani at sumigaw, "O Krishna, iligtas mo ako! Iligtas mo ako!" Ang mapaglarong si Sri Krishna ay umakyat sa duyan at mahigpit siyang niyakap ni Radharani na nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Bakit napakalaking kasiyahan? Dahil karaniwan,
Kailangan pang gumawa ni Krishna ng maraming pakulo upang yakapin siya ni Radharani. Ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang yumakap sa kanya ayon sa sarili niyang kalooban nang hindi na kailangang magsikap ni Krishna. Kaya naman labis niyang kinagiliwan ang mga libangan ng pag-uugoy na ito. Haribol. Krishna, Krishna, Hare